Eman's POV. Unang bumungad sa akin ang puting kisame. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin at kung bakit ako nandito. Chiefy! Umiyak na sambit ng asawa ko. Love, what happened to me? Tanong ko sa kanya. Kilala mo na ako? Tanong niya sa akin. Of course, love. Baka kalimutan ba kita? Sagot ko sa kanya. Thank God, bumalik ka na. Bumalik ng asawa ko. Naalala mo na ako ngayon? Umiyak na sad niya sa akin. May nangyari ba? Tanong ko sa kanya. Niyakap niya ako ng mahigpit at mas lalo siyang umiyak. Kaya bigla ko naguluhan hanggang sa bumalik sa alaala kong lahat. Simula noong umpisa. Love, I'm sorry. Bulong ko sa kanya dahil alam ko na nasaktan ko na naman siya. Nasa na mga anak natin? Tanong ko sa kanya dahil naalala ko mga anak namin. Nasa bahay sila, Chiefy. Sagot niya sa akin. Uwi na tayo, love. Sabi ko sa kanya. Laking pasasalamat ko dahil bumalik ng mga alaala ko. Ipinaliwanag sa akin ng doktor ang nangyari sa akin. Umuwi na kami at niyakap ko ng mahigpit ang mga anak ko. At hindi ko na gaanong naalala ang nangyari sa akin itong mga nakaraan. At nang sabihin sa akin ng asawa kong lahat ay doon nagalit ako sa sarili ko. Kahit kailan wala akong kwentang tao at asawa sa iyo, love. Malungkot na sabi ko sa kanya. Huwag mo nga sabihin yan. Hindi mo naman yan kagustuhan eh. Alam mo, napapansin ko palagi ko na lang itong sinasabi sa iyo. Ano ba ang tingin mo sa akin? Nagsasawa na ako pa ulit-ulit. I-record ko na lang para hindi na ako magsalita sa susunod. Sabi niya sa akin kaya napangiti naman ako. Emmanuel Borax, mag-move on na tayo. At gawing masayang buhay natin. Marami man ang pagsubok ay sa kanlungan pa rin ng isa't isa tayo babalik. Bumibitaw man tayo minsan pero alam ko na kakapit at babalik pa rin tayo sa isa't isa. Nakalimutan mo na ba? Nakalak na itong puso ko para lang sa'yo. Sabi niya sa akin sabay record. Thank you, love. Sobrang swerte ko talaga dahil ikaw ang naging asawa ko. Sad ko sa kanya. Alam ko pero ako naiinis pa rin ako sa'yo. Kasi ang buong akala ko'y niligawan mo talagang babae na yun. Nakakainis lang dahil ilang taon nang lumipas hindi pa rin siya sumusuko sa'yo. Umuusok ang ilong na sabi niya sa akin. Love, wala kasi akong maalala kaya akala ko totoong sinabi niya. Ang galing talaga, halatado ka talagang babaero ka. Sa akin hindi ka naniwala pero kapag maganda ang bilis mo. Kung sa bagay, noon pa man maganda na talaga siya sa paningin mo. Tanggap ko naman na siyang maganda at hindi. Hindi ko na hinayaan na magsalita pa siya dahil mabilis ko siyang kinabig at hinalikan sa labi. Alam kong iniisip niya na naman na hindi siya maganda. Pero para sa akin ay siyang pinakamagandang babae sa buhay ko. Oo, nagkamali ako dahil naniwala ako pero dahil yun wala ako sa sarili ko. Sorry na, love. Malambing na sabi ko sa kanya. Tss, salapag ka ngayon matulog. Anong akala mo? Makakatabi ka pa sa akin? Nainis na sabi niya at kumuha siya ng unan. Kinuha ko naman ang kumot at ang unan na binigay niya sa akin. Wala naman ako magagawa dahil kasalanan ko kaya naman maluwag sa loob ko na tanggapin ang parusa ko. Mga 1 linggo ka dyan, sabi niya sa akin bago siya humiga sa kama namin. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko dahil tinaas na niyang kamay niya para hindi na ako magsalita pa. At dahil masunurin akong asawa ay inayos ko na lang ang higaan ko. Pinagdadasal ko na magkaroon ng himala at pahigain niya ako sa tabi niya. Pero napuyat lang ako'y wala pa rin, hindi man lang niya ako pinalipat sa tabi niya. At dahil sobrang antok na ako'y pumikit na ako para matulog na. Napabalikwas ako ng bangon dahil nandito na ako sa tabi niya. Siguro'y naglakad ako ng tulog. Imposible kasing bubuhatin niya ako dahil malaking tao ako. Pasalamat na lang ako dahil tulog pa rin siya hanggang ngayon. Bumangon na ako para ipaghanda sila ng breakfast. Tuluyan na ako nag-resign sa pagiging pulis. Gusto ko talaga mag-focus sa pamilya ko at isa pa'y nagtatrabaho na ako sa sarili naming kumpanya. Matanda na si daddy at medyo humihina ng katawan niya kaya kailangan ko ring gampanan ang responsibilidad ko bilang isang anak. Masaya kong ginising ang mag-ina ko at pinagsaluhan namin ng breakfast. Love, kailangan ko munang pumunta sa Maynila. Saad ko sa kanya. Ilang araw ka doon? Tanong niya sa akin. Mga 3 days, love. May asikasuhin lang ako. Okay, mag-ingat ka, tumawag ka sa amin, sabi niya sa akin at niyakap niya ako. Bigyan mo ko ng baon, parang batang sabi ko sa kanya. Baon? Nagtatakang tanong niya sa akin.
Opo, baon. Nakangising sagot ko sa kanya. Nakita ko nalilito siya sa sinabi ko kaya mabilis ko siyang binuhat. Ay, ibaba mo nga ako. Ano bang ginagawa mo? Tanong niya sa akin. Kukunin ko lang ang baon ko. Hayaan mo na ako, love. 3 days akong mawawala kaya alam kong mamimiss mo ko. Sabi ko sa kanya. Hindi naman matagal ang 3 days. Matagal, love. Wala pa naman ang mga bata kaya chance ko na to. Kung makapagsabi ka parang iniistorbo ka nila. Mataray na sabi niya sa akin. Love, sinubukan ko talaga na maging cute sa paningin niya. Tigilan mo nga ako, hindi ka cute. Matanda ka na para magpa-cute pa sa akin. Sabi niya sa akin. Medyo na-hurt ako sa term na matanda kaya kaagad din ako nabuhayan dahil gusto kong ipakita at ipadama sa kanyang sinasabi niya na matanda na. What did you say? Matanda ako? Tanong ko sa kanya. Nakita ko na napalunok siya. Pinilit ko na maging seryoso para takutin siya. Chiefy, nagbibiro lang naman ako. Nakangiting sabi niya sa akin. Pues ako, seryoso. Sabi ko sa kanya at mabilis ko siyang hinilikan sa labi. Medyo pa hard to get pang asawa ko. Pero kalaunan ay bumigay din siya sa akin. Lihim naman ako natuwa dahil ang binibiro niyang matanda ay kaya pa siyang angkinin hanggang siya nang sumuko. Mas pinili ko nang bumiyahe ng 4:00 ng hapon dahil gusto ko siyang puntahan dahil nag-request to visit ako. Sa loob ng mahabang panahon ay ngayon na lang ulit kami magkikita. Pagdating ko'y tinawag nila ito, naghintay ako sa kanya. Habang sa dumating na siya. Ibang-iba ng mukha niya ngayon, malayo na sa dating Albert na kilala ko. Bakit ka nandito? Bumalik na bang alaala mo? Tanong niya sa akin. Kakabalik lang ng mga alaala ko. Ikaw kamusta ka na, kuya? Tanong ko rin sa kanya. Nakita kong pagkabigla sa mga mata niya. Alam ko na hindi niya inaasahan na tatawagin ko siyang kuya. Alam ko na marami ang nangyari sa amin pero mas pinili kong patawarin ng kuya ko dahil pinagbabayaran na niya sa batas ang lahat na naging kasalanan niya. Hindi ko deserve na tawagin mo kong kuya. Sinabi niya sa akin, kahit anong gawin mo ay kuya kita. Magalit ka man sa akin, hindi mo mababagong katotohanan na magkapatid tayo. Pero, kalimutan na natin ang lahat. Kapag nakalabas kayo mag-inuman tayo, kagaya ng ginagawa ng ibang magkakapatid. Hihintayin kita kuya, alagaan mo sarili mo dito. Sabi ko sa kanya at tumayo na ako para umalis. Eman, sorry. Ang salita na matagal ko nang gustong marinig mula sa kanya. You're forgiven, kuya. Sabi ko rin sa kanya at umalis na ako. Eunice POV. Wala si Eman dahil umuwi siya sa Maynila. Ngayon pa lang ay namimiss ko na siya. Sobrang saya ng puso ko dahil sa wakas ay naalala niya na kami. Ang buong akala ko talaga ay habang buhay nang mawawalang mga alaala niya. Pero laking pasasalamat ko sa Panginoon dahil hindi niya kami pinabayaan. Mommy, kailan po uuwi si Daddy? Tanong sa akin ni Julia. Depende po baby, pero alam kong uuwi rin kaagad si Daddy niyo. Sagot ko sa kanya. Okay po, pero pwede niyo po ba siyang tawagan? Tanong niya sa akin. Okay na okay po. Nakangiti na sagot ko sa anak ko. Kinuha kong phone ko at tinawagan kong asawa ko. Hindi niya sinasagot kaya tumigil na muna ako dahil baka may ginagawa pa siya. Sabi ko naman sa anak ko na tatawagan na lang namin ulit mamaya ang daddy niya. Nagpapasalamat din ako dahil matalino mga anak ko. Dahil nakakaintindi na sila sa kahit na anong sabihin ko sa kanila. Kaya hindi rin ako nahihirapan na makipag-usap sa kanila. Nagring ang phone ko at sinagot ko ito kagad, lalo na si Emma na tumatawag ngayon. Love, ani sa akin. Namimiss ka na ng mga anak mo, Chiefy, sabi ko sa kanya. Miss ko na rin kayo. Parang gusto ko nang umuwi dyan, sabi niya sa akin. Kausapin ka raw nila, sabi ko sa kanila. Okay, love. Ibigay ko sa mga anak kong phone. Hinayaan ko sila na kausapin ng daddy nila. Napangiti na lang ako dahil talagang nakikipagkwentuhan sila sa daddy nila. Ang dami nilang kwento at matyaga namang nakikinig si Eman. Ngayon na buo na kami ay sigurado ako na palagi na magiging maingay ang bahay namin. Parang ayoko nang bumalik sa Manila dahil dito nang buhay ko. Pero mahirap rin na sa sarili ko lang ang susundin ko dahil nasa Manila ang buhay ni Eman. Mami, sleep na po kami, sabi nila sa akin. Okay po, say good night na kay Daddy, utos ko sa kanila. At sinunod naman nila. Mabilis lang silang nakatulog kaya ako naman ay lumipat sa kabilang kwarto
habang hindi binababa ang tawag ni Eman. Chiefy, maliligo lang ako, sabi ko sa kanya. Shit, I wish nandyan ako para sumabay ako sa'yo. Saad niya sa akin. Pwede mo naman akong pakinggan na lang, pangaasar ko sa kanya. Humanda ka talaga pag uwi ko dahil sisiguraduhin ko na hindi ka na makakalakad ng 1 linggo. Aangkinin kita sa lahat ng parte ng bahay natin. Saad niya sa akin at alam ko na malawak ang ngiti niya. Okay, hihintayin kita. Pero sa ngayon, matulog ka na muna dahil maliligo pa ako. Para naman fresh ako at mabango. Patuloy na pangaasar ko sa kanya. Pagsisisihan mong pangaasar mo sa akin ngayon. Sabi niya sa akin, parusahan mo na lang ako. Ready naman ako eh. Bye. I love you, Chiefy ko. Malambing na sabi ko sa kanya. I love you so much, love. Good night. Be ready pag uwi ko dahil susulitin ko talaga. Aniya bago niya ibinaba ang tawag. Ako naman ay pumasok na sa banyo para maligo. Pero anong oras na hindi pa rin ako dalawin ng antok? Kanina pa ako pagulong-gulong sa higaan ko. Sobrang namimiss ko talaga ang asawa ko, ang mabango niyang amoy at ang mainit niyang katawan ang hinahanap ko ngayon. Bumangon na lang ako't nag-ayos ng mga gamit ko. Habang nagliligpit ako ay nakita kong luma naming album. Binuksan ko ito't nakita kong mga larawan ko noong bata pa ako. May nakalagay rin na Manila Vacation. Nasa isang park kami at nakaupo ako sa itaas ng slide. Meron din sa swing. Pero nakuha ng atensyon kong isang larawan kung saan may isang lalaki akong kasama. Pilit kong inaalala ang mukha niya pero hindi ko maalala. Medyo malabo ng larawan kaya hindi na malinaw ang mukha namin. Inilipat ko ang pahina at may nakaipit na isang bracelet. Sa tingin ko'y mahalito at may nakaukit na initials. EB ang nakalagay. Sinubukan kong isuot sa kamay ko at kasya siya kaya hinayaan ko na lang at ginamit ko na. Sa tagal ng panahon ay ngayon ko lang ito ulit nakita. Naalala kong sinabi sa akin noon ni inay. Naalagaan ko daw at itago ang bracelet na to dahil may pangako daw na kasamang bracelet. Habang pinagmamasdan kong bracelet na nasa kamay ko, ay unti-unting may mga alaalang bumabalik sa isipan ko. Flashback. Anak, huling araw na ng bakasyon natin dito sa Maynila. Kailangan na nating umuwi sa Iloilo kaya sulitin mo ng pamamasyal mo dito. Saad sa akin ni Mama. Opo Mama, may usapan din po kami ng Kuyang Pogi na magkikita kami ngayon sa park. Masaya na sagot ko kay Mama. Talagang nagkasundo kayo ni Pogi ha? Nakangiti na sabi sa akin ni Mama. Opo, mabait po siya, talagang gustong-gusto ko siya. Crush ko po siya Mama. Masayang sagot ko kay Mama. Narinig ko naman na tumawa siya sa sinabi ko. 8 years old pa lang ako pero sa tingin ko ay crush ko na talaga si Kuyang Pogi. Palagi kasi niya akong binibigyan ng chocolate. Ang sabi niya, marami daw sila chocolate sa bahay nila. Binigyan din niya ako ng bracelet. Ang sabi niya itago ko raw ito dahil hahanapin niya ako kapag lumaki na kami. Ang sabi pa niya sa akin ay gusto raw niyang maging pulis. Binata na kasi si Kuyang Pogi samantalang ako'y bata pa. Masaya ako naglalakad papunta sa park dahil magkikita kami sa park pero nasaktan ako dahil hindi man lang siya dumating. Ang tagal ko naghintay sa kanya pero hindi talaga siya dumating. Sinungaling siya Mama. Ang sabi niya magkikita kami pero hindi siya dumating. Umiiyak na sabi ko kay Mama. Anak, baka busy si Kuya Pogi mo. Alam mo naman na nag-aaral siya, hindi ba? Sabi niya sa akin. Opo Mama, uwi na po tayo. Malungkot na sabi ko sa kanya. Balang araw ay hanapin mo na lang ako Kuya. Iingatan kong bracelet na to. Sad ko sa sarili ko habang hawak kong bracelet. Masayang pamilya ko dahil umuwi na kami sa Iloilo. Pero ako lang ang bukod tanging nalulungkot. End of flashback. Si Kuyang Pogi ang dahilan kung bakit umiiwas ako sa mga nanliligaw sa akin noon ng mga pulis. At siya rin ang dahilan kung bakit wala akong naging boyfriend dahil umaasa ako. Pero sa tagal ng panahon na umasa ko'y napagod ako at dahil doon nainis na ako sa mga pulis. Lalo na kay Eman dahil ang sabi ko sa sarili ko ay hindi ako mag-aasawa ng pulis. Dahil para sa akin ay sinungaling sila. Dahil hindi marunong tumupad sa pangako. Hindi ko nilalahat pero base sa karanasan ko ay hindi ako talaga naniniwala. Pero sadyang mapaglaro ang kapalaran dahil pulis din ang lalaking minahalikot naging asawa ko pa. Siguro'y panahon na para kalimutan ko na ang Kuyang Pogi na yon. Pero itong bracelet ay itatago ko. Sayang rin dahil mukhang totoong gold.
Lumipas pa nga araw at ang sabi sa akin ni Eman ay busy pa rin daw siya kaya hindi pa siya makakauwi. Nalulungkot man ako itiniis ko dahil alam kong importante siguro inaasikaso niya. 8:00 na ngayon at nakahiga lang ako dito sa kama namin habang hinihintay ang tawag niya. Biglang nagring ang phone ko at si Cedric ang tumatawag sa akin. Hello, Ced. Hello, Eunice. Pwede ka bang pumunta dito sa bar? Tanong niya sa akin. Bakit? Kasi ano? Kasi nandito ang asawa mo. Sabi niya sa akin. At anong ginagawa niya dyan? Nainis sa tanong ko. Nakikipag-inuman kasi sila Kuya Leroy ang kasama niya. Papunta na ako, tumanda talaga siya sa akin. Hindi pa pala uuwi pero nandyan siya. Galit na sabi ko. Hindi ko na hinintay na sumagot pa si Sad dahil mabilis akong bumaba at nagmaneho papunta sa bar nila. Pagpasok ko ay bumungad sa akin ang amoy ng usok ng mga sigarilyo. Napaubo pa ako dahil nalanghap ko to kaya tinakpan kong ilong ko para makisiksik sa mga tao. Pero laking gulat ko dahil may bigla na lang sumagot na. Walang lalabas, ready to. Nagulat na lang ako dahil may biglang humawak sa kamay ko. Nang tinangkito'y nakasombrero itong lalaki pero parang pamilyar sa akin ang pabango niya. Hanggang sa na-realize na siyang asawa ko. Sa sobrang inis ko'y kinutusan ko siya. Ouch, love! Reklamo niya sa akin. Ano kalokohan na naman to? At talagang pinusasan mo pa ako. Sinasabi ko sa iyo ha, Emmanuel, hihiwalay. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil hinalikan niya ako sa labi. Ang ingay mo, love. Sinira mong plano ko. Saad niya sa akin at biglang lumiwanag ang buong paligid. At sinisisi mo pa ako. Ano bang kasalanan ko? Sira ulo ka ba? Nainis na sabi ko sa kanya. Love, kinakabahan ako. Sabi niya sa akin. Ha? Nagtataka ako sa sinabi niya. Love, will you marry me again? Tanong niya sa akin habang nakaluhod. Sa harapan ko't may hawak siyang singsing. Chiefy! Naiyak na tawag ko sa kanya. Hindi kasi ako nag-propose noon dahil nagmamadali na ako. Kaya ngayon na lang kita tatanungin ulit. Gusto ko simulan na lahat sa atin, love. Eunice Castillejo, will you be my wife and marry me again for the second time? Tanong niya sa akin. Yes, Chiefy. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Yay! Napalingon ako dahil narinig kong sigaw ng kambal ko. Nandito kayo? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanila. Actually po, kanina pa kami nandito, Mami. Ang galing nyo, nagtatampo na ako sa inyo, sabi ko sa kanila. Huwag ka na magtampo, love. I love you so much. Malambing na sabi niya sa akin at tinalikan niya ako sa labi. Tinugon ko ito ng buong pagmamahal. Bumitaw kami sa isa't isa at niyakap niya kami ng mga anak niya. Wala na ako mahihiling pa dahil masayang masaya ng puso ko. Kakaiba rin talaga itong asawa ko dahil romantic siya sa sarili niyang style. Ganito din ang nangyari noong una naming pagkikita. Malaki lang ang pagkakaiba dahil noon ay inis na inis ako sa kanya pero ngayon ay mahal na mahal ko na siya. Simula nang lagyan niya ng posas ang mga kamay ko'y nakalak na rin ang puso ko na tanging para lang sa kanya. Ako ng pinakaswerteng babae dahil papakasalan niya ako sa ikalawang pagkakataon. Iniisip ko na kagad kung saan kaya kami magandang magpakasal. Excited yan, Eunice? Tanong ko sa sarili ko. Love, saan to galing? Biglang tanong niya sa akin. Ang alin? Eto, sagot niya sa akin sabay hawak sa bracelet na nasa kamay ko. Kinabahan ako dahil hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Pero nangako ako na magiging honest ako sa asawa ko. Kay Kuyang Pogi, kinakabahan na sagot ko sa kanya. Shit, ikaw si Uni? Tanong niya sa akin. Paano mo nalaman ang pala? Nanlaki ang mga mata ko dahil na-realize ko na baka siya si... Ako to, si Kuyang Pogi mo. Ang swerte ko talaga. Masayang sabi niya, tinalikan niya ako ng banayad at puno ng pagmamahal. Masaya ang puso ko dahil siya talagang tinidhana sa akin. Abangan po ang huling kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.